Nagbabalik ang masaganang buhay, lumalago ang swerte sa mayabong na produkto ni Jeric Marañon. Ngayon po itutur tayo dito po sa kanyang napakagandang garden. Jeric, napakaganda nitong mga tanim na lettuce. Paano ba to tinatanim? Bali, nagsisimula po tayo dito sa pagpupunla po. Yes, okay. Anong itong gamit mong ito? Ano yan? Coco peat po. Coco peat. Paano ang preparation? Explain mo nga sa amin, Jeric. Bali, pinapakuluan po muna yung coco peat. Okay, anong purpose po? Para mamatay yung bacteria. Okay, tapos? Tapos, pwede na po nating taniman ng lettuce. Alright, oo. Bakit sa ganitong cup na nilalagay mo, Jeric? Mas okay ba to? Mas okay po. Okay? Para, Pwede rin ba yung iba? Ano bang ibang gamit mo? Puro ganito? puro ganito lang po yung gamit. Okay, oo. Bakit kailangan siyang, kailangan ba punong ganyan? Yes po. Okay. Para hindi naiipit yung lettuce pag lumalaki. Ilang seeds bang nilalagay mo sa ganito, Jeric? Isa lang po. Isa lang. Yes po. Paano kung may nahulog na dalawa dyan? Sineseparate mo? Yes po. Tinatanggal ko pa. Bakit? Pag dalawa po kasi may ipit po. May ipit, hindi masyadong lalaki. Yes po. Okay. Ito may tanim na to. Yes po. Mga ilang araw na yan? Mayroon na ano? 2 days Nakusbong. 2 days na to. Alright? Mula dyan, dito na ngayon, Jeric, di ba? Yes po. Ito, mga ilang araw na ito. 1 week po. 1 week na ito. Nakikita ko, Jeric, tinawawakan mo. Ito parang black siyang itsura. Ito brown pa. Bakit? Gamit na po ito. Okay. So pinaggamitan mo na ng ano to. Yeah. Pag ba pinaggamitan mo ng ganyan na coco peat, pwede pa lang gamitin uli. Pwede po. Okay, kaya lang ito, pine-prepare mo lang. Anong ginagawa mo? Iniinit ko po ulit. Pinapainan mo uli. Anong purpose nun? Para mamatay po yung bacteria. At saka yung mga punggus. Okay. Ito ilang araw na to? 1 week po. 1 week na ito. Okay, nasa harapan na tayo ngayon. Ano? Ang gaganda nito. Yan, mga ilang araw na yan. 30 days po. 30 days na yan. Ilang araw na lang, pera na to, Jeric. Ito kapag ba ganyan, masusure ka na, may mapapakinabangan mo na ba yan? Yes po. May kukuha na po sa akin. May kumukuha na? Yes. Direkta na ba dito? Yes po. Okay. Dito naman, itong ginagamit. Ano tawag dito? Tuna box. Tuna box. Hindi ka ba mahirapan sa nito? Sa paano mo to binibili o ina-avail? Sa online lang po. Online. Kasi natin sa'yo dito. Yes po. Okay. Kung mamarapatin mo, Jeric, magkano bang kuha mo sa isang tuna box na ganito? 350 po. 350. Yes. Tapos ilang ang naitatanim mo sa isang tuna box? 10. 10. So may kita na ba yun, Jeric? Yung return of investment mo, kapag una bang harvest, makakukuha mo na? Yes po. Alright, magkano bang benta mo sa isang puno, sa isang cup? 50 po. 50 pesos! Aba, may makukuha mo na nga. Kung magkano nga to, 350. 10. Aba, meron ka na kagad ng 500. Yes po. So may kita na ka na kagad ng 150. So nakakailang tuna box kang tanim na ganyan? Ilan ba yung tuna box na pinagtatamnan mo? Bali, siyam po yan. Siyam. Aba, oo nga, 250, siyam. Mahina ako sa bat, pero maganda yung kita. Jeric, ano? Okay, ikot nga tayo banda rito, Jeric. Anong sekreto mo, ba't napapaganda mo ng ganito, Jeric? Maganda po yung nutrients. Okay. Yun ba, pag ba nilagay mong isang beses yung nutrient, yun na ba yun? O linggo-linggo naglalagay ka? Pag mga 30 days na po, nagdadagdag po ako. Nagdadagdag ka, kasi papalaki na. Yes. Napansin ko, Jeric, sa ibang mga pinupuntahan ko, wala silang ganito plastic. Anong purpose nito? Para madali pong linisin pag harvest. Okay, yung iba kasi ni-assist pa nila yung tuna box. Samantalang itong sa'yo, plastic lang. Ito, saan mo naman kinukuha yung ganito? Sa market lang po. Market din. Hindi ba mahirap hanapin to kapag nawalan ka ng ganito? Hindi naman po. Oo. Yung iba kasi naano pa nila, no? Itong purpose ng sayo, kapag gumarbest ka, tatanggalin mo na lang siya. Yes po. Okay, o. Kapag ba ganyan, ito, ganito kalaki, tingnan natin, ha? Kukunin po natin yung isa. Naku, Jeric, puting-puti yung kanyang ugat. Anong ibig sabihin yan? Maganda po yung nutrients na nakukuha niya. Nakukuha niya. Yes po. Oo, kapag ba puting ganyan, no? Paano malalam pag may punggus sila? Nangingitim po yung roots. Okay. Tapos yung dahon may batik-batik. Oo, so hindi mo papapakinabangan ngayon, talo ka na. Yes. Nangyari na ba sa yung ganon? Nangyari na po. So anong ginawa mo? Bali, nililinis ko na po ng mabuti yung mga ginagamit. Okay.
Tapos ito, unti-unti nang na-perfect. Nung bang magsimula ka, Jeric, ganito na ba karami kagad or konti lang? 2 box lang. Kapag pa-press harvest ng ganito, pwede na bang kainin yan? Pwede na. Kaya pagka-harvest mo yan? Pwede na. Okay. Hugasan mo muna. Oo. Bakit nag-concentrate ka sa 2 variety? Anong variety nga itong mga tanim mo? Olmeti po, tsaka Tourbillon. Bakit doon ka nag-concentrate sa 2 yon? Mas mabigat po sila, tapos mabilis po lumaki. Mas mabilis sa pag-aalaga, di ba mahirap alagaan? Hindi naman po. Okay. Anong comparison mo sa ibang mga variety? Bakit ito na lang lagi mong tinatanim? Sa iba po kasi magaan, tapos matagal lumaki. Aha. Tapos hindi masyadong kinakagat ng market. Yes po. Ito ba ito yung malutong, Jeric, ano? At masarap. Na-try mo na ba ito sa press salad, veggie? Yes po. Okay, samgyup. Matamis po. Matamis. Aba naman, kaya naman pala yung ganda ng pangangatawan mo, Jeric, ha? Dito naman po kami sa tanim ni Jeric na ready to harvest na, Jeric, ano? Ang lalaki na to. Anong variety to? Ito. Anong variety to? Tourbillon po. Ito yung Tourbillon na sinasabi mo. Jeric, ang laki, ha? Okay, about yung iba dito, yan. Ito po yung Olmeti. Olmeti. Yes po. Oo. Ito, bakit mukhang nabenta na dito, ha? Nabenta na po. Okay, so nagpupunla ka na ng panibago? Yes po. Alright, sige, tingnan natin banda rito. Ito bang ganito variety, hindi ba pumapait yan pag nasobrahan? Ilang araw ba bago ka maka-harvest yan? 40 days to 45. 40 to 45 days. Pag Pwede. lumalang pa sa araw, Hanggang 60 days. hanggang 60 days. So dapat wag mong palampasin hanggang doon. Yes. Okay. But siguro manamis-namis ang lasa nito, Jeric. Yes po. Okay, oh. Ba't kita ito manapansin ko? Ito, sarado to. Ito to. Ba't nakasaradong ganyan? Ano bang purpose yan pag sinasaradoon mong ganyan? Para hindi po uminit yung tubig. Okay. Kasi may tanim pa dito. Ito, Jeric, ang ganda nito, ha. Sariwang-sariwang dating nito, Jeric, ha. Ito ba yung inahabol sa'yo ng customer? Yes po. Pag ba ganyan, pagka-harvest, pwede na bang kainin yan? Pwede po. Pwede natin i-try yan? Sige. Sige nga, Jeric, kainin nga natin. Sige, kumuha ka, Jeric. Kukuha rin ako. Okay, kukuha rin ako. Batik man natin, ano, ha? Manamis-namis siya! Malutong! Huh? Grabe! Jeric, siguro masarap din ito sa, yung tinapay. Ha? Sa veggie salad. Sandwich. Oo. Isa ba sa paborito mo yan kaya nag-isip ka ng ganitong pamamaraan? Yes po. Talaga naman, oh. Yan naman, yan. Di ka ba kumakain tayo, Jeric? Ito, mga ilang araw na to? 30 days po. 30 days. Tingnan nga natin yung ilalim nito. Aha. Ayun! Ang ganda, Jeric, no? Ayan, oh. Yung tubig mo, Jeric, hindi ba lalamukin yan? Hindi po. Hindi ba lalamukin? Bakit? Bakit hindi lalamukin? Nakasara po. Oo. Tapos mataas yung kokopit. Oo. Kapag ba ganyan pamamaraan, so doon sa pinangangamba ng DOH na magkaroon ng dengue, malabong mangyari. Wala po. Okay, oo. Jeric, muli invite mo yung ating mga kababayan na magtanim din. Ni-invite ko po kayo na magtanim po ng lettuce para pwede kayong kumita. Yan, oh. Jeric, panguli, baka may nais ka pang pasalamatan o nais sabihin na hindi ko naitanong, ibinibigay ko sa iyong pagkakataon. Maraming salamat kay Ma'am Lorna. Sino ba si Ma'am Lorna? Siya yung kumuha sa akin na lettuce. O, regular ako sa Regular na customer. Ito yung may-ari ng restaurant? Yes po. Aba naman, sino pa? Gusto mo pasalamatan? Pinapasalamatan ko rin yung girlfriend ko na laging tumutulong sa akin. Aba, talaga naman. Ma'am Lorna, baka naman po, no? Tuloy-tuloy lang po ang pagtangkilik sa produce ni Jeric. Talaga naman pong napakatamis. Jeric, muli, salamat sa pagpapaunlak ng panayam at pagturmo sa napakagandang garden itong team ng Masaganang Buhay. Salamat, Sir Mer. Si Sir Jeric Maranyon, owner ng JM's Hydroponics. Dito po yan sa Olongapo City. Huwag po kayo bibitiw. Pagbabalik pa ang Masaganang Buhay. Ako po si Merlyson para sa ating feature plant of the week. Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang simple at pagtatanim ng Baguio beans sa timba. Harvest din po tayo ng bunga ng aking mga tanim na Baguio beans. Tayo po ay magluluto ng masarap at masustansyang Baguio beans gising-gising alam magsasakang reporter. Samahan niyo po ako.
Ang Baguio beans po ay napakaraming taglay na iba't ibang health benefits sa ating katawan. Pangunahin po dito ay yung pagpapanatili ng malusog na timbang dahil mababa ang kanyang calories at may mataas na fiber. Ang Baguio beans ay heart healthy, so maganda po siya sa puso dahil wala itong taglay na kolesterol at natural na mababa ang kanyang sodium. Kilala po ang Baguio beans bilang low FODMAP food na nangangahulugan na hindi ito nagdudulot ng problema sa ating digestion. Mataas din ang Baguio beans ang kanyang protina na mahalaga sa ating muscle growth at repair. Mainam din ang Baguio beans bilang source ng vitamins and minerals gaya ng vitamin A, vitamin C, vitamin K, folic acid, calcium, iron, manganese, potassium at copper. Bukod po dito, ang Baguio beans ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng malusog na mata. So yan po ang ilan sa maraming taglay na health benefits sa ating katawan ng Baguio beans. So ngayon ay magtatanim tayo ng Baguio beans sa mga timba, no? So cha-challenge natin kung ito'y mapapabunga natin, no? Dahil sabi nila, ang Baguio beans, kaya nga Baguio beans itinatanim daw po ito sa mga upland area like Baguio, no? Benguet, sa mga malalamig na lugar. So ngayon magtatanim tayo sa timba. Okay, tanggalin natin ating seeds. Maglalagay tayo ng tigda 2 seeds bawat timba, no? Makikita nyo po, pinagtamnan ko na po ito, pinagamitan ko na po itong mga seeds na ito. Tira ko lang yan, ano? Ayan, kuha tayo ng 2. Lagay tayo ng 2, isa, 2, paghiwalayan natin. Ito naman, isa, 2. Ito. Ayan. Tapos ito pang 2. Dito sa last. Ayan. Ayan ay baon lang natin ng 1 inch, no? Ating mga seeds. Ayan. Sa kabila. Ito. 1 inch lang po, no? Ayan. Tapos itong 2. Ayan. 1 inch lang po ibaon. Ayan. Tapos ito last. Ayan. Alright. Ating mga bagong tanim na Baguio beans. Masama-sama naman po yung lupa natin ginamit kahit hindi na natin sila didiligan. Yan. So, hintayin natin ngayon mag-sprout yan, ano? Ating bagong tanim na Baguio beans sa timba. After 15 days, so ito na po yung ating mga tanim na Baguio beans sa mga timba. Yan, dito tuburin na pareho yung 2 aking tinanim. Ito, tuburin ng 2. Dito naman sa isa ay isa lang ang tumubo, no? Sa timbang yan. Pero ito pong 3 ay tubo po lahat. Direct planting po yan, ano? So, 15 days old po ng ating mga tanim na Baguio beans sa mga timba. After 2 months, so ito na po yung ating mga tanim na Baguio beans sa timba. Hitik na hitik po ang bunga. Ang Baguio beans po ay napakadaling alagaan at patubuhin. Wala kang enough space sa Metro Manila nakatira. Sa mga timba po ay pwede po kayong magtanim. Gayain nyo po itong ating ginagawang pagtatanim na ito sa timba. So yan po, full pack po ang bunga, no? Itong ating mga tanim na Baguio beans. Sabi po nila ay sa malalamig na lugar lang po pwedeng magpabunga nito. Pero dito po sa ating lugar, at na mainit na lugar, ito po, nakapagtanim po tayo ng Baguio beans at napaganda naman po natin. Yan. 6 na timba po yung ating tinamnan na yan na Baguio beans. Kita niyo po yung bunga, oh. Full pack, ano? Hitik na hitik. Ang bunga at lahat po, majority po itong sa harapan na to ay ready to harvest na, no? Tapos bukod po sa mga ready to harvest na, napakarami pa rin pong flower itong ating tanim na Baguio beans. Yan, mula po sa ilalim hanggang taas ay meron pong bunga itong ating mga tanim na Baguio beans. Ayan po, nakatanim po sa
timba. Magtanim din po kayo nito, no? Yan, palagi ang kong sinasabi, food security starts at home kapag kayo ay nagtatanim ng ganito. Makakatipid ka na, masustansyang pagsasalo ng buong pamilya, makakatulong ka pa sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Ngayon po ay harvest tayo